Nang dahil sa inactivate na formation ni Chu Ziyu ay makikita ang maraming mga demon na nasa paligid nito na hindi sila mapakali na hindi maalis ang kanilang tingin sa isang bagay na bigla na lang lumitaw sa kanilang itaas at napapatanong na lang sila na kung ano daw ba itong bigla na lang pinalabas ni Chu Ziyu. Sigaw na sabi pa ng Lord of Thousand Faces sa lahat na kasama niya na demon, na itong bagay raw na ito ngayon ay isang killing trap formation. Paano raw ito nangyari na itong si Liu Hongyi ay kanyang na-break ang prison formation at bukod pa doon ay nakapag-set up pa ito ng killing formation para kay Chu Ziyu sa parehong oras. Sambit pa ni Chu Ziyu sa Lord of Thousand Faces na kung ano naman raw kung nalaman niya ng maaga ang kanyang mga plano, pero kahit na ganoon ay sa bandang huli nagtagumpay pa rin siya sa kanyang mga plano. Hindi naman makapaniwala ang Lord of Thousand Faces na kanyang sinabihan si Chu Ziyu na kung paano niya ito nagawa. Dahil ang kanyang pagkakaalam ang buong lugar na ito ay mahigpit na binabantayan, at paano din niya pinakialaman ang prison trap formation dito, pero sa kanyang isip-isip na kinakailangan daw niyang antalahin ang kanilang oras sa pamamagitan sa pakikipag-usap kay Chu Ziyu, hanggang makabalik dito ang mga Great Saints, upang kanyang maligtas ang kanyang mga kasamahan na demon na nandito. Ngiting sabi pa ni Chu Ziyu sa lahat, na kanila raw tatandaan na itong araw na ito ay ang kanyang pagdating dito sa Tianyuan City. Tinanong pa niya ang Lord of Thousand Faces na kung nagustuhan raw ba niya ang kanyang munting regalo na inihanda sa kanilang lahat. Masyado namang nainis ang Lord of Thousand Faces sa mga binanggit na mga salita sa kanya ni Chu Ziyu, dahil muli na naman siyang nalinlang sa ganitong paraan nitong baliw na tao na ito. Sinabi pa niya kay Chu Ziyu na sa kanya raw kahalayan kaya magpasa hanggang ngayon ligtas pa si Dai Dinos. Kung gustuhin lang raw niyang patayin ang babae na yan ay natitiyak niya na kanina pa sana siya namatay. At kanya pang tinanong si Chu Ziyu na kung bakit hindi niya siya pinatay, nakaramdam ba siya ng guilty sa kanyang mga ginawa kay Dai Didus kanina. Masyado namang natawa si Chu Ziyu sa sinabi sa kanya ng Lord of Thousand Faces, dahil sa taglay raw na talino ng Lord of Thousand Faces ay dapat hindi siya nagtatanong sa kanya ng mga bagay na katangahan, sa tingin raw ba niya siya ay bastos at nakaramdam ng guilty sa kanyang mga ginawa. Sabay itinaas na nga ni Chu Ziyu ang kanyang isang kamay upang ipakita sa kanilang lahat kung papaano niya papatayin si Dai Dinos sa kanilang harapan. Sinabi pa niya sa lahat na itigil na raw nila itong walang kwentang usapan, sa ngayon ay kanya nang kukunin ang maraming mga nabubuhay na nandito. Dahil sa mga sinabi ni Chu Ziyu ay masyado namang nag-alala ang Lord of Thousand Faces na kanyang pinapatigil si Chu Ziyu sa kanyang gustong gawin. Sambit pa niya na sandali lang raw muna pag-isipan daw muna niya ang kanyang gagawin, papatay raw ba ito ng mga demon upang kanyang kunin ang kanilang mga spirit stones mula sa kanilang pagmamay-ari, tama raw ba siya? Ano na lang kaya nabibilhin na lang ng Tianyuan City ang kanilang mga buhay mula sa kanya at babayaran siya ng Tianyuan City ng spiritual stones kapalit ang kaligtasan ng kanilang mga buhay. Bahagya naman napatigil si Chu Ziyu sa alok sa kanya ng Lord of Thousand Faces at ito ay napapaisip, saad pa sa kanya ng Lord of Thousand Faces na wala raw kabuluhan kung papatay siya dito ng maraming nabubuhay, paano na lang kaya na kanila na lang pag-usapan ito ng maayos dito, at bibigyan nila siya ng malaking porsyento sa kanilang ibabayad sa kanya. Hindi naman nakinig si Chu Ziyu sa pakiusap sa kanya ng Lord of Thousand Faces bagkus kanya lang pinagpatuloy ang kanyang binabalak na kanyang patayin ang maraming nabubuhay sa loob ng kanyang formation. Saad pa niya sa Lord of Thousand Faces na kilala naman daw siya ng Lord of Thousand Faces kung ano talaga ang kanyang maaring gawin, hindi raw siya sapat upang kumatawan upang makipag-ayos sa kanya para dito sa loob ng Tianyuan City, at sa madaling salita hindi siya kwalipikado para sa ganitong usapin, kinakailangan raw niyang patayin ang karamihan na nandito upang makaiwas siya sa malagim na pwedeng mangyari sa kanya. Samantala, makikita naman sa itaas ni Chu Ziyu na nagbukas na ang void kung saan naglalaban si Luo Qingyu at ang dalawang Great Saint King. Makikita din dito na lumabas na silang tatlo at mayroon silang kasama na isang maliit na babae na lumabas din galing sa loob ng void. Ang babae pala na ito na kasama na lumabas nila Luo Qingyu at ang dalawang Great Saint King ay si Tianyun Zi, isang pseudo-emperor na kalalaya palang galing sa matagal na pagkasil. Nagtataka naman si Chu Ziyu habang kanyang tinitingnan na lumabas na ang kanyang auntie Luo galing sa loob ng void na kung bakit hindi pinatay ng kanyang sister Luo ang Butterfly Lord at si Lord Shan Xiao. Pero ang kanyang labis na pinagtataka kung sino naman itong maliit na babae na katabi ng kanyang auntie Luo. Kung titingnan ng babae na ito ay masyado siyang maliit, pero ramdam niya sa kanyang cultivation na ito ay masyadong mataas at hindi pangkaraniwan. Nagsalita naman ang Butterfly Lord kay Chu Ziyu na ibigay na daw niya sa kanya si Dai Dinos ngayon mismo.
Dahil sa sinabi ng Butterfly Lord ay agad na binitawan ni Chu Ziyu si Daidinus upang kanya na itong ibigay sa kanila. Sambit pa niya sa Butterfly Lord na dahil nagsalita ang Butterfly Lord ay kanyang pagbibigyan ng hinihiling na pabor sa kanya ng senior, kung kaya kunin na niya itong babae na ito. Nang nasa kamay na nila si Daidinus ay nagsaad naman ang Butterfly Lord kay Chu Ziyu na pag-usapan raw nila ito. Ano raw ba ang kanyang gustong kabayaran na kanyang kukunin sa kanila kapalit nitong maraming buhay na kanilang mga kauri na nandito? Habang nag-uusap pa sila Chu Ziyu kung magkano ba ang kabayaran na ibabayad para sa buhay ng maraming demon na nandito. At nagsaad naman sa kanilang lahat si Luo Qingyu. Na sandali lang raw muna dahil huwag nilang kalimutan na ang buhay ng karamihan na nandito ngayon ay nasa kanya din mga kamay. At sabay nakangiti itong kanyang tinanong si Chu Ziyu na kung ano raw ba ang sa tingin niya sa mga nilalang na nandito, kinakailangan pa ba silang buhayin o kanila na lang silang papatayin lahat? Kung gugustuhin raw niyang mamatay na itong mga ito ay kanya silang papatayin ngayon mismo. Hindi naman makasalita si Chu Ziyu sa sinabi sa kanya ng kanyang auntie Luo bagkus kanyang iniisip kung ano talaga ang maaari niyang gawin sa mga ito. Makikita naman sa mukha nitong tatlo na hindi maipaliwanag na pinapawisan at hindi na lang sila makasalita sa tugon ni Luo Qingyu sa ating bida at kanila na lang hinihintay kung ano ang desisyon sa kanila ni Chu Ziyu. Natuon naman ang pansin ni Chu Ziyu sa pseudo-emperor na si Tian Yunzi. Dahil minungkahi niya kay Chu Ziyu na gusto raw niyang iwanan na lang niya na buhay itong tatlo. Idinagdag pa niya kay Chu Ziyu na mas maganda raw na magpakita na lang siya sa kanila ng awa, payag raw ba siya sa kanyang minungkahi sa kanya. Masyado namang nainis si Chu Ziyu sa minungkahi sa kanya ni Tian Yunzi, at sa kanyang kaloob-looban ay napamura na lang ito kay Tian Yunzi dahil sino raw ba siya upang kanya siyang pangaralan. Nagsalita naman si Luo Qingyu sa ating bida na ang pseudo-emperor na kanyang nakausap ngayon ay bago pa lang nakalaya sa matagal na pagsil, ang katotohanan ng kanya naman talagang totoong anyo ay isang pagong, at huwag din daw siyang matakot sa kanya dahil hawak niya sa kanyang mga kamay ang Shumi Mountain, bukod pa doon hindi nila siya kalaban. Sinabi pa ni Tian Yun kay Chu Ziyu gamit ang sound transmission na mayroon raw siyang dalang impormasyon tungkol sa pinagmulan ng Dao. Kung handa raw siyang sumuko at papayag sa kanyang minungkahi kanina ay kanyang sasabihin sa kanya ang patungkol sa lupain ng Dao. Tinanong naman ni Chu Ziyu si Tian Yun na kung totoo ba ang kanyang nabanggit sa kanya ngayon. Sumagot naman si Tian Yun na syempre totoo ang kanyang sinabi sa kanya ngayon, siya ay nanunumpa na totoo ang kanyang impormasyon na ibibigay sa kanya. Idinagdag pa niya na sa kanyang pagkakaalam na ang Holy Master sa Taisu Holy Ground ay kasalukuyan na nagdurusa sa kanyang malaking sugat ng dahil sa kanya. Tama raw ba siya? Ang paraan lang naman upang magamot ang kanyang malaking sugat ay makakuha ng Dao resources. Sinabi pa ni Chu Ziyu kay Tian Yun na parang marami raw nalalaman ang kanyang senior, ayon naman ni Tian Yun na natural lang naman na marami siyang nalalaman dahil siya ay namuhay ng napakatagal na panahon. Matapos mag-usap silang dalawa gamit ang sound transmission ay nagbigay naman ng paggalang sa kanya si Chu Ziyu. Sambit pa sa kanya ni Chu Ziyu na ang kanya raw ibinigay sa kanya ngayon na pangaral ay masyadong maganda. Kung kaya ang magandang desisyon na kanyang naisip ngayon ay kanya silang bibigyan ng awa, kanya raw papakawalan ang maraming mga halimaw nga na trap sa kanyang formation, ngunit dahil nagsisikap siya upang likhain lang ang formation na kanyang ginawa dito, kaya kanyang sisingilin ang mga demon sa halagang nararapat para sa kanyang pagod at hirap sa paggawa nitong formation. Seryoso pa na sinabi ni Lord Shan Xiao kay Chu Ziyu na paano raw nila nasisiguro na tutupad siya sa kanyang pinapangako sa kanila kapalit nitong mga kauri nila na demon. Samantala umarte naman si Yu na siya ay natrap sa formation na ginawa ng ating bida at kanyang sinisigaw na halos maririnig na ng lahat na siya raw ay natrap sa formation. Nang narinig ng Lord of Thousand Faces na maging ang kanyang kapatid na si Yu ay natrap sa formation ay masyado itong nag-alala sa kanyang kapatid na hindi mapakali sa kanyang sarili. Sabay nagmamakaawa ito sa kanyang mga lord na kanyang pinaalam sa kanila na ang kanya raw kapatid na si Yu ay natrap sa formation. Yun raw ay kanyang nag-iisa na kanyang kapatid. Samantalang si Chu Ziyu naman ay abala sa pagbibilang kung ilan lahat ang mga demon nga na trap sa kanyang ginawang formation, ang dalawang lord naman ay masyadong naguguluhan sa ginagawa ng ating bida kung bakit pa raw niya binibilang ang mga kauri nila nga na trap sa formation. Nang natapos na si Chu Ziyu sa kanyang pagbibilang ay nagsaad naman siya sa mga lord na ngayon raw ay natapos na siya sa kanyang pagbibilang. Ang lahat-lahat raw ay may kabuuhan na 24,787, kabilang na dito ang 8 mga Great Saints at 74 na mga Lesser Saints at 5,784 na mga Godly Skill Stage Cultivator.
Tinanong naman ni Lord Shan Xiao si Chu Ziyu na kung ano raw ang kanyang gusto bilang kabayaran sa mga ito. Mayabang naman na sinabi sa kanila ni Chu Ziyu na ang kabayaran raw para sa lahat na ito ay tumataginting na 100,000,000 na Divine Spirit Stones. Wala nang nagawa si Lord Shan Xiao sa gustong ipabayad sa kanila ni Chu Ziyu, kahit masakit sa kanyang kalooban ay sumang-ayon na lang ito, basta hayaan na raw niya sila na makaalis dito. At makalipas ang ilang sandali ay makikita na pinakawalan na nga ni Chu Ziyu ang mga demons nga na trap sa kanyang formation. Habang makikita naman si Chu Ziyu na kanya silang tinitingnan galing sa itaas na nagsisikumpulan sa isang lugar, samantalang si Yu naman ay masaya na kanyang tinawag ang kanyang Panginoon na kanya itong tinanong na kung paano naman raw ang kanyang mga nagawa, sumagot naman sa kanya si Chu Ziyu na hindi na raw masama ang kanyang nagawa, mamayang gabi ay kanya siyang bibigyan ng gantimpala. Dahil sa pangako ni Chu Ziyu kay Yu ay iniisip ni Yu ang mga nangyari sa kanilang dalawa ni Chu Ziyu noong nakaraan na gabi kung saan masyado siyang nasarapan sa ginawa sa kanya ng kanyang Panginoon, sambit pa niya sa ating bida habang masyadong namumula ang kanyang mukha na ang gusto raw niya na gantimpala ay katulad noong nakaraan na kanilang ginawa. Napapikit naman sa kanyang mga mata si Chu Ziyu na sumang-ayon sa gustong kahilingan sa kanya ni Yu hintayin lang raw niya siya kapag siya ay makabalik. Dahil mayroon lang muna siyang mahalaga na sasabihin kay Liu Hongyi, tuwang-tuwa naman si Yu sa tugon sa kanya ni Chu Ziyu dahil maghihintay daw siya sa kanya. Makalipas ang ilang oras ay sumapit na ang gabi, at makikita dito si Chu Ziyu at si Liu Hongyi na nagkaharap na ng sila lang dalawa. Dahil sa kanilang muling pagkikita ay hindi mapigilan ni Liu Hongyi na tumulo ang kanyang mga luha. Sinabi pa sa kanya ni Chu Ziyu na mayroong malamig na boses na matagal-tagal din daw noong huli silang dalawa na nagkita, sabay pinunasan ni Chu Ziyu ang mga luha ni Liu Hongyi sa kanyang mukha, at kanya itong tinanong bakit raw siya umiiyak, kahit maganda naman ang nangyari sa kanila ngayon dahil muli silang dalawang nagkita, tanong pa ni Liu Hongyi sa ating bida na kung bakit hindi niya siya hinanap. Ayon pa sa kanya ni Chu Ziyu na sa panahon raw na yun ay marami siyang mga nakalaban na mga tao, at kung kanya raw siyang puntahan upang kanya siyang hanapin ay baka makapagbibigay lang yun sa kanya ng malaking panganib. Tugon pa ni Liu Hongyi kay Chu Ziyu na noong nalaman niya na siya ay namatay ay masyado siyang nagalit, kanyang kinamumuhian ang mga tao na may kagagawan sa kanyang pagkamatay. Masyado namang nabigla si Liu Hongyi dahil hinawakan ni Chu Ziyu ang kanyang ulo na kanya na siyang pinapatigil sa kanyang pag-iyak. Sambit pa sa kanya ni Chu Ziyu na kung bakit raw siya naghiganti sa kanyang pagkamatay. At bakit din daw niya siya ipaghihiganti kung masyado mo akong kinamumuhian, isa ka talagang hangal. Bahagya naman na inis si Liu Hongyi na kanyang sinabihan si Chu Ziyu na siya naman raw itong tunay na hangal. Hindi ba niya alam na masyadong malakas na puwersa ang kanyang kinakalaban, pero nagawa pa rin niyang ipakita sa kanila ang kanyang pagtanggi, sambit naman ni Chu Ziyu kay Liu Hongyi na hindi rin niya gusto ang mga pangyayari na iyon. At mayroong ipinakita si Liu Hongyi kay Chu Ziyu na isang maliit na pendant sa kanyang kamay. Dahil marahil curious din si Chu Ziyu nitong pendant na ito, nang nasa kamay na ni Chu Ziyu ang maliit na pendant, ay kanyang nalaman kung ano itong kanyang hinawakan, at kanyang napagtanto na hindi nagsisinungaling sa kanya noong nakaraan ang malaking mata. Ayon pa ni Chu Ziyu na itong pendant raw na ito ay nahulog galing sa ibang mundo. Ngunit ang kanyang pinagtataka bakit wala man lang siyang nararamdaman na mahalaga nitong pendant. Matapos suriin ni Chu Ziyu ang pendant ay kanya naman itong ibinalik kay Liu Hongyi. Dahil hindi raw niya alam kung paano gumagana itong pendant, kung kaya itago lang muna niya ito, tumanggi naman si Liu Hongyi na siya ang magtatago nitong pendant dahil masyado raw siyang mahina upang siya ang humawak nito. Dahil sa mungkahi ni Liu Hongyi ay agad naman sumang-ayon si Chu Ziyu na siya na lang ang magtatago nitong pendant, sambit pa sa kanya ni Liu Hongyi kay Chu Ziyu na kapag malaman raw niya kung paano gumagana ang pendant ay huwag niyang kalimutan na ipaalam sa kanya kung paano ito gagamitin. Sabay tinanong ni Chu Ziyu si Liu Hongyi na kung ano na raw ang kanyang gagawin pagkatapos ngayong araw. Ano na lang kaya na sumama na lang ito sa kanya, sa katunayan ang kanyang kasalukuyan na pagkakilanlan ngayon ay ang Taisu Holy Sun ng Taisu Holy Ground. Hindi lang doon dahil pinuprotektahan din siya ng kanyang sister Luo Qingyu, at mayroon din siyang autoridad doon at kapangyarihan, kapag sumama siya sa kanya ay kanyang tinitiyak na walang mananamantala sa kanya doon. Dinagdag pa ni Chu Ziyu na kung sasama raw ba siya sa kanya doon sa Taisu Holy Ground, hindi naman nakasalita si Liu Hongyi sa alok sa kanya ni Chu Ziyu dahil masyado itong nagdadalawang isip kung sasama ba siya kay Chu Ziyu. At napapikit na lang ito sa kanyang mga mata na kanyang tinanggihan si Chu Ziyu sa kanyang alok na sumama siya doon sa Taisu Holy Ground,
Sa kadahilanan ng kanyang sword heart ay nangangailangan na gumala at maglakbay upang makipaglaban, kung siya raw ay magpapahinga hindi magiging benepisyal itong kanyang Dao. Nakangiti pa niyang sinabi kay Chu Ziyu na ngayon raw ay kampante na siya na muli niya siyang nakita. Hinawakan naman ni Chu Ziyu si Liu Hongyi sa kanyang katawan at hinawakan din niya ang ulo nito at kanya itong sinabihan na sila raw dalawa ay sabay nga lalakas. Hindi na nga makapagpigil si Liu Hongyi sa kanyang nararamdaman dahil mahinhin niyang hinalikan si Chu Ziyu habang nakayakap ito sa kanya. Masaya pa niya na sinabi kay Chu Ziyu na magkikita raw silang muli balang araw doon sa itaas. At masyadong naantig si Liu Hongyi sa matatamis na mga salita sa kanya ni Chu Ziyu dahil sinabi sa kanya ni Chu Ziyu na sa mundo raw na ito ang kanyalang kagandahan ang namumukod-tangi, hindi raw niya hahayaan na madungisan ng kakaunting mantsa ang kanyang kagandahan sa maliit lang na alikabok, simula ngayon ay kanya na siyang protektahan, at hindi na raw niya kinakailangan na pumunta kahit saan para makipaglaban at pumatay, maaari raw ba? Niyakap naman ng mahigpit ni Liu Hongyi si Chu Ziyu na kanya siyang sinabihan na kung sa tingin raw ni Chu Ziyu na isa siyang demon, ang sa tingin din niya sa kanyang sarili ay isang babae na demon, ayaw raw niyang maging isang babae na nasa kanyalang likod, gusto raw niya na maging babae niya siya na sabay silang dalawa na makikipaglaban. Nagulat naman si Chu Ziyu na hindi makasalita dahil sinabi sa kanya ni Liu Hongyi na maaari raw ba niya siyang pagbigyan sa isang kahilingan bago siya aalis. Dahil hindi pa rin makasalita si Chu Ziyu sa katanungan sa kanya ni Liu Hongyi ay agad na nilantakan ni Liu Hongyi ang makasalanan na labi ng ating bida, at kitang-kita naman sa galaw ni Chu Ziyu na hindi makapaniwala sa biglaan na paghalik sa kanya ni Liu Hongyi. At wala na lang itong nagawa dahil kanya na lang pinabayaan si Liu Hongyi kung ano ang kanyang gagawin sa kanyang buong katawan. Habang naghalikan ang dalawa ay makikita naman ang isang kamay ni Liu Hongyi na kanyang hinawakan ang makalangit na sandata ng ating bida, dahil matagal na panahon na hindi siya nakahawak sa ganitong makalangit na sandata ni Chu Ziyu.